Ang kisig mo dito, Jeff ah. Storytime, Goku ng Pinas. Sino nga ba ang nag-iisang Sir Jeff Otanes sa mga mata ng isang Pinoy voice actor na katulad ko? 16 years ko nang kilala si Jeff. Nagsimula sa pagiging magkatrabaho hanggang sa naging magkaibigan. August 2009 nung naipakilala ako sa kanya. Bilang batang pamilyar sa Kamehame Wave! Di syempre ako namangha. Si Goku ng Pinas? Kasama ko nagdadub sa isang studio. Ang wild nito, isip-isip ko. Marami kaming mga pinagsamahang series at mga movie na pinalabas sa GMA7, TV5, sa ABS-CBN. Mabilis kami nagkapalagayan ng loob ni Jeff. Magaslaw kasi kami sa studio palatawa, maingay, makulit, kolokoy. Ganto kami kasayahan ni na Jeff pag nagdadub kami. Si Jeff yung nakaputing t-shirt at shorts na may prominenteng labakara. Laging nakabimpo yan noon eh. Okay. 1, 2, 3, Day 7! Princess? Wala si Princess. Nasa ilong ko nagkakape. Johnny, sige na please. Kailangan ko lang makausap si Princess. Sige na, te. Shampoohan mo na tong si Free Willy. Taba eh. Labas lang kami sandali. Fine. Ateng! Mataba! So, Ano? Inaantay mo to! Inaantay mo to! Inaantay ko to! Ulitin na, ayusin nyo ah. Free Willy talaga eh. Natawa ako. Sabi ko, ating bataba. Wala si Free Willy. Good po. Okay. Ateng! Mataba! Hindi, sabay. Shampoohan mo na tong si Free Willy. Taba eh. Labas lang kami sandali. Fine. O ating mataba, halika na. Hanggang sa di nagtagal, kinukuha na rin niya ako sa mga sarili niyang project, yung siya yung director. Naalala ko noon sa Telesuccess, di nagdadub kami magkasabay. Binigyan ako nung director namin ng matanda na karakter. Bago pa lang ako. Bilang bago, ang template ko ng matanda na karakter ang boses dapat, dapat ito, ganyan ang ganito, yung postisyo ko. Siyempre, kalas dun sa mukha nung mismong karakter. Hindi naman anime yung ginagawa namin. Live action, series, Korean. Well, kahit na anime, hindi pa rin dapat ganun. Nagkagalit na yung director namin nun. Si Jeff, tinitignan ako. Sinasabi niya lang sa akin, tao bro, tao. Ang ibig niyang sabihin, wag kong gawing karikature, ilapit ko sa boses ng totoong tao. Isa si Jeff sa hiningan ko ng tip kung paano ko ba palabasin yung boses matanda ko. At habang buhay kong ipagpapasalamat yun sa kanya hanggat nagdadab ako. Siguro ang pinaka-project na tumatak sa akin na pinagsamahan namin ay Mickey Mouse Clubhouse. Siya si Mickey Mouse, ako si Donald Duck. Naalala ko yung panahon na in-audition namin to. Disney mismo nag-approve ng mga boses kaya nakaka-proud. Pero, eto ang mas malupit. Si Jeff Otanes, sa galing niya, hindi lang si Mickey Mouse ang nakuha. Nag-audition din siya kay Goofy. Aba pati yun, nadali. Masasabi ko na sa talent ni Jeff, pinanganak siya para maging voice actor. Naalala ko noon nagkasakit si Jeff. Tinrangkaso 2 linggo na hindi pa nawawala, di pa gumagaling. 5 o 6 na studio ata yung stop dubbing. Hindi makausad sa mga proyekto nila kasi walang Jeff Otanes na pumupunta dahil nga hindi pa gumagaling sa trangkaso niya. Ganon kapatok ang isang Jeff Otanes. Pilay ang mga studio pag hindi nagdub ang kuya mo. Noong mga panahon na yun, asar talo siya sa amin. Lagi namin siya kinakansawan pag nagkikita kami sa mga studio. May one time, nagdadub kami, nakatulog si Jeff in between takes. Kinunang ko siya tapos yun na yung ginawa kong picture niya sa cellphone ko sa contacts kaya approve sa kanya yung picture na yan, pinakita ko sa kanya yan. Ang sabi niya lang sa akin, tang ama ko raw. Tinan niya yung balikat, may bimpo, may labakara, di ba? Kaya madaling regaluhan to si Jeff Bigyan mo lang ng bench and bath, masaya na yan siya. Ito yung huling pelikula na pinagsamahan naming dalawa. Siya yung director nito. Ako ata yung bida, hindi ko na maalala. October 27, 2025. Nagkita kami sa Alta Productions. Kukubra kaming dalawa. TF day noon kaya malaki ang tsansa na magkita kami ng hapon na yan. Siyempre hindi mawawala ang kwentuhan. Nabanggit niya na December 10 daw siya ooperahan. Handa na raw lahat ng papeles. Maging siya. Physically, mentally, spiritually handa na. Yung araw na lang mismo ang hinihintay. Nung makuha na namin yung mga cheque, sabi ko, hahabulin ko siya sa bangko. Dedeposito ko lang yung akin. Sabi niya, okay bro. Naisip ko, pagka-deposito, magkakape kami ni Jeff. Kahit sa niya gusto. Natagalan ako sa bangko. Tinamaan na rin ng panic dahil sa traffic. Mag-alas 4 na kasi ng hapon. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na magmadali. Kailangan ko na pumunta ng QC. Kung hindi, may stuck ako sa Makati. Teka, paano yung kape? Sabi ko, magkikita naman kami ni Jeff kung sakali. Doon ako nagkamali. Huli na pala yun.
Huling pagkikita na pala namin yun. Sana pala binigay ko na yung 30 minutes na yun. Kung di lang sana ako pinangunahan ng pagmamadali noon. Jeff, para sa kape nating napurnada, sa kwentuhang naituloy pa sana. Ito yung imahe na gusto kong manatili sa aking alaala. Yung masaya ka, masigla, malusog, at hindi nahihirapan pa. Hanggang sa susunod na kape nating dalawa. Hanggang sa muling pagkikita.